Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, tatakas na. Nako, hala, Lagot, Romualdez, paalam na. Marcos Jr., sibak na. Ipalit si BP Sara, naong na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan nating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin i-play yung video yung pinakita natin kanina, eto, pasadahan po muna natin tong si DPW Secretary Vince Dizon sa pagdepensa niya kay President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kabayan, bigyan po natin ng reaction to kasi mukhang mukhang iba rin ang explanation nito. Ito mga kabayan. Ako personal ko lang na opinion. Personal ko ang opinion to. Unang-una, kung maaalala nyo, ang presidente ang nagpasabog nito sa SONA mismo. At simula nung SONA, hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Mga kabayan, sabi niya, nung SONA daw pinasabog ng presidente. No? Pero, hindi po mismo si presidente nagpasabog niyan. Siguro ko naano na lang siya parang hindi niya na kaya yung pressure ng taong bayan. Taong bayan po ang nag-ano niyan Actually, yung bagyo talagang nagpasabog niyan, no? Sinuportahan lang ng taong bayan na, ops, teka, bakit napaka 5,500 flood control project tapos wala, di ba? Kaya, huwag tayong magpapadala dito kay Vince Dizon, mga kababayan, Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. Binuo daw ang ICI, no, mga kababayan. Pero ang ICI naman, hindi naman po yung mastermind Yung tinatarget, no? O sa palagi nga natin, Duterte lang ang tinatarget ng ICI, no? Oh, what I'm trying to point out, ginawa po ang ICI to divert, no? Yung mastermind ay hindi pag-usapan bagkus dito sa maliliit na isda lang, mga kaubayan. Diba? Yun po ang yun po yung ICI. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuhin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta kahit walang sisinuhin kung saan dali ng ebidensya. Naniniwala ka dyan, Vince Dizon? Sabagay, asungot ka rin Pag sinabi mong walang sisinuhin, dapat patay yung pinsan niya. Pero ano po ang sabi ng presidente? No? Hindi kasama sa kakasuhan. Si Romualdez, kita mo na yan. Sino pa yan? Kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng presidente. In fact, kahapon lang, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No? So, hindi yon consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang presidente dito. Kasi kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit kung ikaw daw involved, bakit mo gagawin yung independent commission? Bakit ikaw ang magpapasabog? Siyempre, para hindi halata, mga kababayan, no? Para hindi na ikaw mismo ang ma-pinpoint, no? Alam naman po natin yung ICI na yan, mga kaubayan, no? Hindi po hindi po. Kaya nga hindi nila isinasa publiko yung kanilang mga hearings, no? Patago silang nag-iimbestiga para hindi po malaman ng taong bayan na ang presidente pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Diba? Kaya Vince Dizon, wag mo nang kumbinsihin ng taong bayan kasi kami, no, tayong lahat kumbinsido tayo doon sa statement ni Saldico. Diba? Yun nga lang ang inaantay nating lahat ang magsalita si Saldico. Tapos ngayong nagsalita na si Saldico,
gusto nilang baliktarin ang lahat, 'di ba? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot dapat managot? At bakit mo sasabihin na bago magpasko sigurado nang may makukulong? So ako, at ano naman ang ginawa ni Congressman Zaldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Zaldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Zaldico umalis ng Pilipinas. Bakit siya umalis ng Pilipinas? Ang tanong, 'di ba? Kasi sabi, doon ka lang muna. Diyan ka lang muna sa ibang bansa, 'di ba? Kami nang bahala dito. Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Bulag din itong si nagtatanga-tangaan rin itong si Vince Dizon no? Bakit ka umalis ng Pilipinas? Siyempre tinago na. 'Di ba? Ginamit nga lang daw siya. Si Zaldico. Kaya lahat ng sinasabi dito ni Vince Dizon, no, Secretary Vince Dizon, nasasagot doon mismo sa naging pag-amin ni Zaldico, no? Sana panoorin mo, Secretary Vince Dizon, baka hindi mo pa napapanood. Panoorin mo, no, para ikaw mismo makasagot ng mga tinatanong mo. Alright? At ito pa mga kabayan, pasadahan pa po natin ito. Nako. Dayari ka, Lacson, yari si Lacson, mga kabayan. Sabi po dito ni Zaldico, nakatakda din akong magsalita sa Blue Ribbon Committee nitong araw na to via Zoom. Pero nung nalaman nila na iba ang sasabihin ko, hindi na nila ako pinayagang dumalo via Zoom. Mas mabuti pa sana na hindi ko sinabi sa Blue Ribbon Chair ang nais kong gawin at binigla ko na lang sana sila para makita ng taong bayan ang kanilang reaksyon. Matapos nila akong tanggalin na makapagsalita via Zoom, naisip ko na mapanganib ang buhay ko. Na manganganib ang buhay ko dahil alam nilang aamin ako. Kaya napagpasyahan niya raw na ilabas mismo sa social media ang aking testimonya. Magawa man nila akong patayin, ipapatay. Ngayon at least, nasabi ko na ang lahat at ang mga ebidensya ay nasa tamang kamay na. Sa mga kapwa ko Pilipino, naiintindihan ko ang inyong galit nyo sa akin. Ito po yung kanyang naging statement, mga kabayan, di ba? So yun pala ang nangyari, mga karibin natin. Yun pala ang nangyari. So ibig sabihin, nag-usap sila ni Lacson, no? Maybe with Tuta Soto, di ba? Nagtuta sila, ay nag-usap nung nagtuta sila. Nag-usap sila at hindi nila nagustuhan, hindi nila nagustuhan yung sasabihin ni Zaldico. Ayun, hindi na nila pina-attend via Zoom, mga kaubayan. Kaya nagsarili na lang po si Zaldico. Sa social media na lang po siya humarap, mga kababayan. Tuta Lacson. Tuta at Lacson, kumusta naman? Ano itong sinasabi ni Zaldico na hindi niyo siya pinayagan na makapagsalita dyan sa Blue Ribbon Committee hearing na yan? May tinatago pala kayo Tuta at Lacson. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? Nag-comment nyo na lang. At eto pa. Tama talaga itong sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Ito, sabi niya po kasi nung mga nakarang araw, walang makukulong na magnanakaw habang nasa Malacanang si Marcos. Kaya naman pala. Dahil si Marcos pala ang mastermind. Paano makukulong? Siya ang di ba? Nandyan pala sa Malacanang no? Ano ang gustong iparating sa atin dito? Para may makulong, tanggalin daw po si Marcos bilang presidente. Di ba? At ito pa, mga kabayan, isa pong attorney ang nagmukhang engot. Ito pong si attorney
Jesus Palses. Sabi niya po rito, ngayon pa lang kahit pa guilty si BBM, hindi ako sasama sa panawagan na mag-resign o patalsikin si Marcos. Sabi alam mo nang, for example lang, alam niya ng guilty, sabi niya, no? Sabi niya, kahit pa guilty si BBM, ay hindi ka ako sasamang manawagang mag-resign siya. Huwag kang sumama kasi hindi ka naman siguro Pilipino eh. Iba yung interest mo, ha? Iba yung galaw ng utak mo. Alam mo nang guilty, hindi ka pa mananawagang mag-resign. Ibig sabihin, tinutolerate mo lang na magnakaw, ganun yun. Sabi niya, ang tanging katanggap-tanggap na opsyon ay sabay na mag-resign ang presidente at vice presidente, at hayaang ang acting president ang humalili ayon sa konstitusyon. Sabi naman po ni Atty. Rowena Guanzon na para bang siya ang masusunod. Wag kang manawagan. It is up to you, no? It is your right to remain silent, no? It is your right to be a tanga, no? Kung gusto mong maging tanga, ikaw na lang. Pero kaming mga Pilipino, wag mo na kaming idamay kung ayaw mo magsalita, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan sa isang ito, grabe rin ang utak na ito, na attorney, no? Attorney po ito. Parang si Castro lang, 'di ba? Attorney rin, mga kaubayan. So, isa lang ang masasabi ko, no? Hindi pala lahat ng attorney may prinsipyo, matalino. Yung iba sa kanila walang prinsipyo at mga bobo. Kita niyo si Gadon. Etong attorney ito, si Attorney Suspalsis at si Attorney Claire Castro. Mga attorney yan, mga attorney po yan, mga kaubayan. Huwag po natin kalimutan. Anyway, eto mga kaubayan, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Zaldico nagsalita na. Grabe. At nilabas ni Zaldico ang listahan ng proyekto na iniutos sa kanya kay BBM. Yan ang sabi niya. Bilyon-bilyon na proyekto. At sabi pa niya, may nabanggit pa itong si Zaldico na nagdi-deliver sa bahay ni BBM ng pera at dito kay Martin Romualdez. Mismo sa kanyang page naglabas ng video itong si Zaldico na sinabi niya, na sinabihan raw di umano siya na huwag ka munang bumalik dito sa Pilipinas. Kami nang bahala dito. Ngunit subalit na realize ni Zaldico na ginamit lang siya. At ngayon, para sa akin, tama itong ginawa ni Zaldico na kumampi siya dito sa tama kasi siya yung madidihado eh. Siya yung dinidiin na ngayon ng taong bayan. Pero the persons behind, the people behind sa kasalanan ni Zaldico ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez raw. Di umano. Yan ang sabi ni Zaldico. At malaki ang chance na papaniwalaan siya ng taong bayan. Grabe, inuutusan pala siya ng presidente. Lahat ng korupsyon ng ito ay galing pala sa presidente natin. Yan ang claim ni Zaldico. Hindi tayo ha. Sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo itong mga proyekto na iniutos ni Bongbong Marcos kay Zaldico at mismo pakinggan natin itong si Zaldico sa kanyang mga sinasabi na bumaliktad na itong si Zaldico. Hindi na siguro kaya niya sa kanyang mga konsensya kaya binuhos na niya ang galit niya na itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay mapanagot na. Okay? Panoorin nyo. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Do I get it right? Ang narinig ko, nag-deliver sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez? Ang tanong, Zaldico, ano ang i-deliver mo? Ikaw ba ang nag-deliver? Yan ang malaking tanong. Pera ba ang i-deliver nyo? Grabing korupsyon yan kung totoo man yan. Ito pa, panoorin natin. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Grabe, sagutin mo ito, Bongbong Marcos. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sana hindi raw siya mapatay. Kasi sinabi ako, tama tayo sa mga analysis dati, yung mga dating vlogs ko sinabi ko baka itong si Zaldico ay may instruction galing sa administrasyon o kay Martin Romualdez. No, analysis lang natin yan, sariling opinion ko. Yan, dati, no? Pero ngayon, nagkatotoo na dito sa mga sinasabi ni Zaldico na may instruction pala galing sa presidente na huwag ka munang umuwi dito sa Pilipinas.
Ha? Kasi kung uuwi ka dito sa Pilipinas, gugurgurin siguro siya. Galing yan kay Zaldico ha. Ito pa. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero Ginawa ko lang ang utos sa akin. So meaning to say, inuutusan siya. Nagpagamit ka, Zaldico. Yan ang totoo. Nung nandun ka pa sa House of Representatives, hindi namin alam na ginamit lang pala ni Bongbong Marcos ikaw o ni Martin Romualdez. Grabe naman yan. This is a disaster sa bansang Pilipinas. ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Tingnan mo yan. He will gurgur you kung mag-iingay ka. Kaya pala, naiintindihan namin, Zaldico, bakit ayaw mong umuwi sa Pilipinas? Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya. Yan ang analysis ko dati eh. Naginamit ka nila. Anong sabi ko? Zaldico, umuwi ka na. Sabihin mo ang katotohanan kasi ikaw ngayon ang idinidiin ng taong bayan. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin, Zaldico. Di ba? Sabihin mo ang kasama mo dito o sangkot dito para hindi lang ikaw ang madiin dito ngayon. Di ba? Laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Kayo mga loyalista ngayon, na bilib dito kay Bongbong Marcos. Mismo ang kasama niya ang nagsabi, bulag pa ba rin kayo? Hanggang ngayon, bulag pa kayo? May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Eto. Para sa bawat Pilipino. Ito na po yung simula ng kanyang video. Yung kanina, teaser lang yun eh. Teaser. Ito, Zaldico. Tama itong ginagawa mo. Saludo kami sa iyo sa tapang mo. Sige, patuloy ka lang. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Naalala namin yun. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Linawin natin ha. Pagkatapos ng SONA ni Bongbong Marcos, nagpa-check up siya doon sa labas ng bansa. Nang pauwi na siya, tinawagan siya ni Martin Romualdez, Zaldico, huwag ka nang umuwi. Kasi mainit na yung pangalan mo. Ikaw na yung hinahanap ng tao. Ikaw na yung dinidiin ng tao. Sa kabalastugan na ginawa natin. At ang Pangulo. Para ganun ha. Baka ganun yung sinabi. Diyan ka na lang, huwag ka nang umuwi. Kami nang bahala dito. Baka ganun yung sinabi ha. Inelaborate ko lang yung kwento niya. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Grabe. So ginamit ka. Ikaw ngayon ang nadidihado. Di ba? Grabe. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Dapat lang. Dapat lang, Zaldico, na meron kang strategy ba? No? Kasi kung lagi ka na lang magpapaapi niyan, ikaw yung kawawa. Sa totoo lang, ikaw yung kawawa. Dapat sabihin mo lahat ng nalalaman mo patungkol sa ating Pangulo at ni Martin Romualdez. Kung marinig ito ng mga sundalo, mga kapulisan, masasaktan sila dito. Na parang binubudo lang tayo dito sa administrasyon na ito. Patuloy. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Tekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Grabe. At sinabi pa ni Tekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. So meaning to say hanap tayo ng ito na yung pumasok sa aking utak eh. Ito yung analysis ko ito yung opinion ko. Sa sinabi ngayon ni Zaldico
na inutusan siya ng presidente, nakakatawa. Kasi itong ICI, itong Senado, itong House of Representatives, lahat na siguro ng gobyernong ito at ang bansang ito at ang taong bayan, hanap tayo ng hanap sa mastermind. Nabuong akala natin si Zaldico at si Martin Romualdez. Yun pala, may ibang pinaka-mastermind. Yan ang aking anuhan. Ang pinaka-mastermind lang pala, ay nandyan lang pala sa mga harapan natin. Araw-araw. Sa lang po ang ibig sabihin yan, mga kaubayan, ginagawa po tayong tanga, no? Ng gobyernong ito. Akala nila madadala tayo sa mga investigasyon, kaliwat ka ng investigasyon nila, no? Tapos dinadivert pa sa mga Duterte yung mga investigasyon. Nako, halatado eh. Tapos hindi pa ipapakita yung mga investigasyon nila, no? Hindi pa sinasa publiko. Halatado po yung ICI. Wala tayong magagawa dyan. Kaya po, hawak po nila yung investigasyon. Yan, ha? Anyway, ano po ang inyong opinion, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat.